Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros at another Google AdSense payment update ang pag-uusapan natin. So naka-receive tayo ng email galing sa Google AdSense, mostly sa mga monetized channel ito saying Google Payments, your US withholding tax reporting documents are available and then find your tax reporting documents online. So ano bang ibig sabihin ng find your tax reporting documents online na na-receive natin ngayon na email? Ang ibig sabihin yan in short, hindi tayo nire-request na mag-filled out ng bagong form or pag may make changes ni Google AdSense sa tax form. So basically, ini-inform lang tayo ng iyong tax document mo na 1042 na form na tawag ni AdSense ay ready na for viewing or pwede mo na yan i-download. So since nagtatax tayo sa US revenue, ibig sabihin binibigyan tayo ng certifications, paper documents, katibayan na nagbayad ka ng US tax revenue. So may dalawang option yan na ipapadala sa'yo through mail or paperless na ipapadala sa address ng AdSense mo. So ano ba ang purpose nun? Bakit kailangan sinan tayo ng katibayan ni AdSense about tax document or proof na nagtax tayo? Ay para maiwasan yung tinatawag na double taxations. So bakit kasi required sa lahat ng kumikita online na i-declare sa BIR ang kinikita online sa kanila or para sa mga influencer na gusto mag-file ng tax return sa BIR, kapag nakita na ni BIR na nagtatax ka na from US ay hindi na ito madodouble pa. Now, paano naman sa mga maliliit ang sahod o kinikita na minimum threshold sa AdSense? Kailangan pa ba na pumunta sa BIR? Ay hindi na po. Bakit? Kasi exempted na dahil under the TRIN law, individual taxpayers with annual taxable income amounting to 250,000 or below are still exempted from paying income tax. Kapag mas mataas dyan sa 250k ang kinikita mo, yun ay required ka na mag-file ng income tax return sa BIR. So again, you don't have to make any changes sa sinend ni AdSense na email ay hindi para mag-submit ulit, mag-update or mag-changes, ini-inform lang tayo na ang tax document na patunay na nagbayad tayo ng tax sa US, certifications or proof na nagbayad ng tax US revenue. So magagamit mo naman ito in future purposes kapag nag-file tayo ng tax sa BIR. Kaya kung naka-receive ka through mail ay itago mo na lang yan. Kung nire-record ka naman ni AdSense na mag-resubmit, so pwede mo naman itong i-manage. So i-click mo lang dito yung manage tax info. And then mariredirect tayo dito sa manage tax info. Kung nire-record ka ni AdSense na mag-resubmit or kung may gusto kang baguhin ay kailangan mo lang i-click dito yung update tax info dito sa right side. And kung paano ba natin i-view or i-download yung ating tax document, so dito lang sa ating tax information details ay kailangan mo lang mag-scroll down. And dito sa baba ay makikita mo dito yung date issued March 26, 2025 and then documents and then makikita mo dito yung 1042-S, so i-click mo lang yan. And then makikita agad dito or mariredirect tayo dito yung ating informations, yung tax. So may tatlong document dito, yung ating form 1042-S mga kaibigan. So pwede mong i-view yan bago mo i-download. So scroll down mo lang and nandito lahat yung complete informations. So kung paano ba yan i-download? So dito lang sa top right corner makikita mo dito yung icon na yan. So i-click mo lang yan. Ayan, so pop-up itong save as. So select mo lang dito kung saan mo isi-save yung document and then click mo lang dito yung save. Ayan, so ganun lang po kasimple kung paano natin i-view or i-download itong ating Google Payments tax document mga kaibigan. Alright, so ganun lang po kasimple and hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol sa bagong update ni Google Payments US withholding tax. Thank you guys and see you in my next tutorial.